Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na dalawa pa lang ang bagong release na chapter ng bagong manhwa na ito. Kaya ganito lang siya kaiksi at alam kong mabibitin kayo. Bali ang gagawin ko na lang muna ay mag-iipon ng chapter nito saka ko recap tas upload para naman hindi nakakabitin pag ini-upload ko na. Sa Western Europe 7th District sa itaas ng Humans Containment Zone ay makikitang isang bagay na nakalutang na parang isang malaking donut na sa ibaba ay may eroplanong konektado dito. Ang bagay na ito ay may taas na 9,000 metro mula sa Humans Containment Zone, 15 minuto bago magsimula ang operation nila Shinigami. Ay ang disk type Kaiki na mukhang donuts ay nakasagap ng information mula sa mga kalahi nito sa satellite orbit. Sa isang banda sa layong 1,000 metro sa kaparihong taas. Ang disk type Kaiki na mukhang donut ay nagbigay ng utos sa isang exotic bird type boundary spirit na Kaiki. Kaya ang napakalaking lumilipad na Kaiki na maraming kamay ay naghanda ng pag-atake mula sa taas. Matapos maghanda ay agad nitong pinakawalan ang kanyang mga pag-atake na bomba. Dahil sa talas ng paningin ni Shinigami ay madali niyang napansin ang mga pag-atake mula sa itaas. Kaya agad niyang binalaan ang kanyang mga kasama tungkol sa mga bombang babagsak sa kanila. Hindi pa nakakapagtago ang mga sundalo ay bumagsak na ang mga bomba at nagdulot ng maraming pagsabog sa battlefield at para pigilan ang ating bida sa operation ng mga ito na iligtas ang mga tao sa Humans Containment Zone. Nang dahil sa pagsabog ay tumilapon si Shinigami at tuluyang humandusay sa lupa. Kahit nahihirapan ang ating bida ay pinilit pa rin niyang bumangon para tingnan kung anong klaseng Kaiki ang nagdulot ng ganong kalakas ng pagsabog. Pagtingin niya sa kalangitan nakita ng ating bida ang isang uri ng napakalaking lumilipad na Kaiki na may madaming braso. Napaisip si Shinigami na kung ang Kaiki na iyon ang gluttonous demon. Paliwanag ni Nosferatu na isa iyong bomber type na Kaiki. Nagtanong si Shinigami kung paano nila mapapatay ang halimaw na iyon. Mungkahi ni Nosferatu na wag nang alalahanin ang bomber dahil hindi na ulit makakapaglabas ng bomba iyon. At ang dapat asikasohin ng ating bida ay ang mga dambuhalang Kaiki na nagsipaglabasan mula sa butas. Napangitngit na lang ang ating bida dahil sa dami ng bilang ng mga dambuhalang Kaiki na lumabas. Nagtanong si Nosferatu na kung nag-aalala ang ating bida sa kanyang mga taunang kasama o plano nitong gawing paen ang mga ito. Pinatahimik ni Shinigami ang matabil na si Nosferatu at nagmungkahi tulungan na lang siya nitong makipaglaban. Habang nakatago si Nosferatu sa dugo ng ating bida ay napansin nito ang duwag na si Kuzo sa likudan ng ating bida. Naalala ni Nosferatu na si Kuzo ang duwag na laging tumatakas noon. Ayon kay Nosferatu na magiging hindi maganda ang mangyayari kung sakaling gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan at ilalabas ang matatalim na kalawit. Dahil mapapansin agad iyon ng duwag na si Kuzo. Tinawag ni Kuzo ang ating bida kaya napalingon ito. Natuwa si Shinigami nang makitang nasa maayos na kalagayan ang duwag na si Kuzo. Nagpaputok ng rifle si Kuzo sa direksyon ng ating bida kaya bumolagta ang isang Kaiki sa tabi ni Shinigami. Nagyabang si Kuzo na siya paring ang the one. Ngumiti lang naman ang ating bida at sinabing tama lang ang dating nito para iligtas siya. Sumimangot na naman si Nosferatu habang iniisip na tanga talaga ang ating bida dahil hindi man lang nito napansin ang ginawang pagtulak nito kay Asuka. Muling humarap ang ating bida sa mga kalaban at sumugod sa mga ito habang sinabihan si Kuzo na lumaban ng magkasama. Ngumiti na naman ng pademonyo si Kuzo na halatang may binabalak na naman na masama. Naisip ni Kuzo na makikinabang siya sa pakikipag-camp sa ating bida dahil hindi na niya iisipin pa ang mga kalaban. At magtatago na lang siya sa likod nito para makakuha ng mga kredito. Ngumiti si Kuzo at nagpaputok ng rifle habang iniisip na hahayaan lang niya na makipaglaban si Shinigami at mananatili lang siya sa kanyang pwesto dahil parating na ang kanilang mga kasama at makikita na nakikipaglaban siya katabi ni Shinigami. Nang mapansin ni Kuzo na paparating na ang kanilang mga kasama ay muli nitong pinagbabaril ang mga Kaiki. Habang iniisip na isa siyang elite gaya ng kanyang ama na isang magiting na sundalo. Kahit kailanman ay hindi siya matatalo ng kahit na sino dahil siya ang top 1 sa training camp. Sabay sumigaw na siya ang Mangenbuna. Sa isang iglap bigla na lang natulala si Kuzo nang mabilis na inagaw ni Shinigami ang kanyang rifle at mabilis na inatake ang Kaiki sa likod ni Kuzo. Matapos ng pangyayari ay gulat na gulat si Kuzo sa mabilis na aksyon si Shinigami.
Habang binabaril ni Shinigami ang mga Kaiki ay ang duwag na si Kuzo naman ay nag-iisip na kung anong meron sa ating bida. Dahil kaya nitong gamitin ang rifle sa isang kamay ng ganun kasali. At sa isang kamay naman ay may hawak na spike claw. Napatanong pa sa kanyang isip na kung itinulak ni Shinigami ang gear sa sukdulan nito. Nagtaka pa ito dahil bumabaril si Shinigami kung saan saang direksyon kaya naisip nito na kung may mata si Shinigami sa likod nito. Hindi alam ni Kuzo na gumagamit ng aura si Shinigami para malaman ang direksyon ng kalaman. Ang manghang-manghang si Kuzo ay napatanong na lang ulit sa kanyang isip na kung mas masahol pa siya sa talunan na si Shinigami. Makikitang nakangiti si Nosferatu na halatang may binabalak na hindi maganda. Maya-maya pa ay ang nakatalikod na si Kuzo ay itinulak ni Nosferatu gamit ang dugo ni Shinigami. Nagulat si Kuzo at napaisip kung sino ang tumulat sa kanya. Nakita niya na malayo naman si Shinigami kaya laking pagtataka kung sino ang gumawa nun. Biglang may lumitaw na Kaiki sa harapan ng duwag na si Kuzo kaya napatikip na lang ito ng mukha. Pero agad nakarespo si Shinigami at napatay ang Kaiki na aatake kay Kuzo. Hindi makapagsalita si Kuzo sa mabilis na pangyayari. Ngumiti si Shinigami sabay puri kay Kuzo na napakagaling nito na naakit ang Kaiki. Ang mapang-asar na Nosferatu ay inulit-ulit na pinaglaruan ang duwag na si Kuzo. Itinutulak sa kalaban, tinatalapad, at ganugulat. Kaya habang abala sa pakikipaglaban si Shinigami sa mga Kaiki ay si Kuzo naman ay sumisigaw at nanginginig sa sobrang takot na kanyang nararanasan sa kamay ng hindi niya nakikitang nilalang na gumagawa ng ganun sa kanya. Sa isang banda si Nosferatu ay masayang-masaya sa kanyang ginagawang kalukuhan na itulak sa mga Kaiki ang duwag na si Kuzo. Tuwang-tuwa si Nosferatu na gawing paen ang umiiyak na duwag habang nakikipaglaban ang ating bida. Habang abala sa pakikipaglaban si Shinigami sa front at pagtakbo-takbo ni Kuzo dahil sa takot. Ang mga kasama naman ng mga ito ay patuloy sa pagpatay sa mga Kaiki sa hulihan. Abala sina Takikawa at Noo sa paligsahan kung sino ang may pinakamadaming napapatay na Kaiki gamit ang kani-kanilang mga sandata. Kalmado lang na sinisipat ni Takikawa ang target niyang Kaiki sabay kilumabot ang gatilyo. Wasak ang mukha ng Kaiki na binaril ni Takikawa at tuluyang humandusay sa lupa. Napatingin ang mga Kaiki sa kasama nilang bumulagta. Maya-maya pa ay mukha naman nila ang nawasak. Natakot ang ibang Kaiki kaya napataklob na lang sila ng kanilang mga mukha. Habang abala si Takikawa sa pagbaril sa mga halimaw ay may 3 Kaiki na lumitaw at akma na siyang lalapain. Tumawa si Noo dahil oras na niya para magpakitang gilas. Gamit ang dalawa niyang shotgun ay nagkawasak-wasak ang katawan ng 3 Kaiki. Nagyabang si Noo na 55 Kaiki na ang kanyang napapatay sabay tanong kung ilan na ang napatay ni Takikawa. Tahimik lang sa pagpabil si Takikawa gamit ang kanyang sniper. Pagkalabit ng gatilyo ni Takikawa ay sabay ng kanyang pagbigka na 100 na ang kanyang napapatay. Nabigla si Noo sapagkat ang napatay niya ay halos kalahati lang ng napatay ni Takikawa. Sinabi ni Noo na hindi iyon patas. Sa lugar ng battlefield makikitang maraming Kaiki ang nakahandusay kung saan-saan. Sinabi ni Takikawa kay Noo na halos pinatay ni Shinigami ang karamihan sa mga Kaiki at ang natira lang ang kanilang pinapatay. Nagbuntong hininga si Noo at sinabing dapat nagdala rin siya ng sniper rifle pero kinutya siya ni Takikawa na dapat marunong muna itong gumamit ng sniper rifle. Tumawa lang naman si Noo habang sinasabi na kung wala siya sa likod ni Takikawa ay hindi ito makakasipat ng maayos. Sumangayon naman si Takikawa at sinabing si Noo na ang bahala sa likod niya. Nagtanong si Noo kung bakit nakakapagpaputok pa rin si Takikawa ng sniper rifle sa dami nitong bises pinaputok ang sniper. Samantalang ang iba ay nakikilo agad ang barrel ng sniper rifle kahit ilang gamitan lang. Sagot ni Takikawa na kilo na ang barrel ng sniper rifle niya pero depende iyon sa gumagamit. Pang-asar ni Noo kay Takikawa na ang pagpaputok ng kilo ang barrel ay kabaliwan. Buwelta naman nito na si Noo naman ay gumagamit ng shotgun ng isang kamay lang. Kaya wag siya nitong pumahin. Nakatinginan ang dalawa kasabay ng pagsigaw ng squad leader para sundan si Shinigami. Kaya dali-dali silang kumilos patungo sa ating bida. Sa isang banda habang nakikipaglaban ang ating bida si Kuzo naman ay patakbo-takbo lang habang umiiyak sa takot dahil hindi niya maipapaliwag ang kababalaghan nangyayari sa kanya. Masayang-masaya si Nosferatu sa kanyang kalukuhan na ginagawa sa duwag na si Kuzo.
Habang takot na tumatakbo si Kuzo ay hindi naman siya nakakaalis dahil sa ginagawa sa kanya ni Nosferatu. Naisip ng takot na Kuzo na kailangan niyang makaalis dahil pag hindi siya nakalayo ay mamamatay siya. Habang tumatakbo si Kuzo ay nahuli siya sa paa ni Nosferatu habang sinasabi na saan balak tumakbo no Kuzo. Sabay inihagis ni Nosferatu si Kuzo patungo sa mga Kaiki. Nang akmang sasakmalin na ng mga halimaw si Kuzo ay agad dumating si Shinigami at pinagpapatay ang mga Kaiki. Ngumiti si Shinigami at pinuri si Kuzo dahil nagawa nitong tumalon ng mataas. Habang nakatuwad si Kuzo nang dahil sa kaba ay naiisip nito na tanga ang ating bida dahil paano naman iyon magiging posible. Pumasok pa sa isip nito habang nanginginig na nakatitig kay Shinigami na kung totoo itong Grim Reaper dahil hindi siya nakakaalis sa tabi ni Shinigami. Nagtanong si Kuzo habang nanginginig na kung ito ang nasa likod ng mga naranasan niya. Hindi pa nakakasagot ang ating bida ay biglang dumating ang kanilang mga kasama sa pangunguna ng squad leader. Nagtanong ang squad leader kung ayos lang ang ating bida sabay sabing sa wakas nakaabot din sila. Natuwa si Shinigami dahil nasa maayos na kalagayan ang kanyang mga kasama. Ngumiti ang squad leader habang sinasabi na nag-aalala siya sa ating bida dahil tumakbo ito ng mag-isa palayo. Siniko ni Noo si Takikawa at sinabing tulad ng kanyang inaasan. Sumangayon lang naman si Takikawa at pinuri ang ating bida. Report ng ating bida na naubos na ang mga Kaiki sa harapan. Pinuri siya ng squad leader sabay utos nito na ang sunod nilang gagawin ay pabagsakin ang mga halimaw sa likod ng pader. Maya-maya pa ay ang exotic bird type boundary spirit bombing ay muling magpapakawala ng kanyang mga bomba. Napansin agad ng ating bida na parang pamilyar ang bagay na iyon. Nakita ni Noo mula sa taas na may babagsak sa kanilang mga bomba kaya pinag-ingat niya ang lahat at pinatago sa ligtas na lugar. Habang pabagsak na ang mga bombang naglalagablab ay hinublot ni Shinigami ang sniper rifle ni Takikawa. Nagulat si Takikawa dahil nawala na lang sa kanyang kamay ang kanyang sniper rifle. Mabilis na pamusasyon si Shinigami sabay itinutok ang sniper rifle sa mga bombang babagsak. Akmang lalapit si Noo sa ating bida para pigilan dahil napakalayo noon para patamaan ng ating bida. Pinigilan naman siya ng squad leader at sinabing hayaan lang si Shinigami sa gusto nitong gawin. Naisip ni Shinigami na kapag pinatamaan niya ang pinakamalaking fireball ay sumingit si Nosferatu at nagmungkahi na huwag magbase sa nakikita kundi damhin ang presensya nito. Kinalabot ni Shinigami ang gatilyo ng sniper rifle at sa lakas ng impact nagbitak ang lupa na kinapipwestuhan ng ating bida. Lumipad ng napakabilis ang bala ng sniper rifle patungo sa mga fireball. Tumama ang bala sa isang fireball kaya sumabog ito at nadamay pati ang mga katabing fireball kaya nagsipag-sabog din ang mga ito. Sa lakas ng pagsabog ay nagliwanag ang buong kalangitan. Gulat na gulat ang mga kasama ni Shinigami lalong-lalo na ang duwag na si Kuzo dahil hindi sila makapanila na talagang magagawa ng ating bida na pasabugan ang mga fireball ng sama-sama. Habang ang ating bida ay tuwang-tuwa dahil nagawa niya, ibinalik ni Shinigami ang baril kay Takikawa at nagpasalamat dahil napakaganda ng sniper nito. Pinuri ng squad leader at ninoo si Shinigami dahil napakagaling ng ginagawa nito. Sinabi pa ni Noo na ang galing ni Shinigami sa paggamit ng sniper rifle ay talagang pang top-notch. Sa isang gilig nagtataka si Takikawa dahil natuwid ang barrel ng kanyang sniper rifle. Napaupo si Kuzo habang iniisip na kahit kailanman ay wala siyang panama kay Shinigami.